Sa pinakasilangang bahagi ng kaharian ng kaluwalhatian, may isang tore na matagal nang pinagbawal pasukin. Ang Toreng Garing. Isang matayog na istruktura na tinabunan ng mga baging, lumang ukit, at mga palamuting gawa sa kristal na malaaraw kung magliwanag. Ayon sa matatanda, ang tore ay salyado noon pa mang panahon ng mga unang engkanto. Ngunit may isang engkantong hindi marunong matakot sa pagbabawal. Ito ay walang iba, kundi si Prinsesa Althea. Hindi siya kagaya ng ibang prinsesa. Habang ang iba ay sanay sa paglalakad ng diretso ang likod at nakaangat ang baba, si Althea ay madalas nakayuko. Naghahanap ng hiwaga sa ilalim ng bato, sumusungaw sa mga siwang ng pader, o sumusubok ng mahika na hindi pa pinapayagan. Sabi ng kanyang alipin, "Parang kuting yang batang yan, laging may hinahabol kahit wala namang naroroon." At totoo naman, isang araw ng tanghaling tapat, habang ang buong palasyo ay natutulog sa ilalim ng malamig na hangin ng engkantong ilog, palihim na sumuot si Althea sa Toreng Garing. Bitbit niya ang kanyang lumang talaan ng mga tanong. Isa iyong kwaderno na walang sagot, kundi puro, "Bakit ganito? Paano kung hindi?" Nakasuot siya ng balabal na kulay lumot, halos kasing kulay ng paligid, at maingat ang bawat hakbang sa lumang hagdanan. Sa ika-4 na palapag ng tore, natagpuan niya ang isang pader na may ukit ng bituin na may 6 na sinag. Hindi ito basta ukit lang, dahil tila sumasabay sa kanyang hininga ang liwanag nito. Hinawakan niya ang gitna, at isang malakas na ugong ang pumuno sa paligid. Kumislap ang buong pader, at sa isang iglap, nagbukas ito. Lumitaw ang isang pintuan na yari sa ilaw. Kumakabog ang dibdib ni Althea. Gusto niyang umatras, ngunit ang kuryosidad niya ang palaging nananaig. Isinulat pa nga niya sa kanyang talaan, "Natatakot ako pero mas takot akong hindi malaman kung ano ang meron doon." Kaya, humakbang siya. At doon, sa unang tapak pa lang niya sa loob ng lagusan, ramdam na niyang kakaiba ang lugar. Walang alingawngaw, walang kapangyarihang dumadaloy sa paligid. Tila ba lahat ng koneksyon niya sa mahika ay nawala? "Nasaan ako?" bulong niya sa sarili. Pagdilat ng kanyang mga mata, wala na siya sa tore. Bagkus, siya ay nakahandusay sa gitna ng isang asfalto. Isang kalsadang mainit sa paa, maitim at may linya sa gitna. Sa paligid niya, may dumaraang sasakyang humuhuni. May mga taong naglalakad na walang pakpak, at mga gusaling tila gawa sa salamin. Napasigaw siya. "Ano to? Nasaan ang langit?" Lumitaw ang isang babae na may dalang kariton. "Ay, iha, okay ka lang ba? Naliligaw ka ba? Ang damit mo, parang costume ah." Hindi nakasagot si Althea. Ngayon lang siya nakakita ng taong walang aura. Ngayon lang siya hindi nakaramdam ng enerhiya sa paligid. Ang hindi niya alam, nasa mundo na siya ng mga mortal. Bumangon siya at pilit na inaalala ang mga natutunan mula sa kanyang mga guro. Huwag lalapit sa dayuhan. Huwag lilihis sa mapa ng enerhiya. Huwag bibitiw sa mundong kayang sumagot sa bakit mo. Pero wala na siya sa mundong iyon. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Nilalampasan ng mga tao na tila walang pakialam sa kanya. Minsan ay napapatigil siya sa harap ng tindahang may makukulay na bagay. Tinapay na di niluto ng mahika. Inumin na malamig pero walang basbas. At mga laruan na gumagalaw gamit ang baterya at hindi enerhiya. Doon niya unang nakita si Rafael. Nakaupo ito sa harap ng isang lumang mesa. May hawak na librong binabasa habang pinapaligiran ng mga batang nag-aaral sa bangketa. Napatingin si Althea sa kanya. Hindi dahil sa anyo nito, kundi dahil sa kanyang mga mata. Mata ng isang taong nakikinig. Habang lumalalim ang gabi, lumamig ang hangin.
Si Althea ay nakaupo sa gilid ng karinderya. Niyuko ang ulo at binalot ang sarili sa balabal. Ngunit hindi iyon sapat. Kinabahan siya. Wala siyang mahika. Wala siyang kilala. Wala siyang kahit na anong alam. Lumapit si Rafael sa kanya. Miss, ayos ka lang ba? Saan ka nakatira? Nag-angat ng mukha si Althea at tila maluha-luha. Ako si Althea, taga Kalwalhatian. Napakunot noo si Rafael. Saang barangay yun? Umiling si Althea. Hindi ko rin po alam kung saan yun. Hindi niya alam na ang sagot niyang iyon ang magiging simula ng isang paglalakbay na hindi lamang magbabago sa buhay nilang dalawa, kundi pati sa dalawang mundo. Ang hangin ay amoy usok, hindi kagaya ng mga ulap sa kalwalhatian na amoy pulot at dahon ng mintas. Ang liwanag ay hindi mula sa araw kundi sa kumukutitap na ilaw na nakasabit sa mga poste. Ang ingay ay hindi musika, kundi halo-halong busina, tawanan at murahan. Sa lahat ng ito, si Prinsesa Althea ay parang isang sanggol na biglang inihulog sa gitna ng gubat. Malamig, malabo, at walang alam sa paligid. Nang tanungin siya ng binatang si Rafael kung saan siya galing, napatingin lamang si Althea sa langit. Wala po sa mapa niyo. Ang tanging nasambit niya, sabay lingon sa palad niya. Nandoon pa rin ang bahagyang ningning ng engkantong marka, bagamat mahina at halos hindi na makintab. Hindi na nagsalita si Rafael. Mula sa pagkakaupo sa bangketa, inalok niya ng tubig si Althea. Eto, uminom ka muna. Hindi mo kailangang ipaliwanag agad. Mukhang pagod ka na eh. Dahil sa pagod at lamig, tinanggap ni Althea ang tubig sa plastik na baso. Ngayon lang siya uminom ng tubig na walang basbas mula sa puno ng buhay. Pero masarap pa rin pala. Matapos uminom, dahan-dahan siyang inilalaya ni Rafael patungo sa maliit nitong inuupahang kwarto sa itaas ng karinderya. Sa loob, simple lang. Isang banig, lumang bentilador, estante ng mga libro, at isang kortinang kulay lila. Ngunit kay Althea, para itong kuweba ng bagong mundo. Pwede kang dumito muna. Safe ka rito. Ani Rafael habang inaabot ang kumot. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Althea. Umiling si Rafael. Hindi ko alam. Siguro kasi mukha kang nawawala. At wala namang masama sa pag-aabot ng kamay, hindi ba? Hindi sumagot si Althea. Hindi niya alam kung alin sa mga nararamdaman niya ang mahika at alin ang hindi. Pero isa lang ang tiyak. Unang beses niyang naramdaman ang init sa gitna ng kawalan ng enerhiya. Kinabukasan, ginising siya ng ingay ng mga tricycle at tawanan mula sa labas. Nakasilip siya sa bintana at nakita ang mga batang nakatayo sa paligid ni Rafael habang ito ay may hawak na pisara. May tiyok sa kamay at may malapad na ngiti. Magtuturo po ba kayo? Tanong ni Althea paglabas niya. Tuwing Sabado, libre lang. Marami sa kanila hindi makapasok sa eskwela. Napangiti si Althea. Sa amin, hindi pwedeng hindi mag-aral. Binibigyan ng kaalaman sa mahika at batas. Dito, ang batas, magsikap kang matuto sa sarili mo. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unting nakasanayan ni Althea ang mundo ng tao. Bagamat wala siyang kapangyarihan, natuto siya ng ibang anyo ng lakas. Lakas na hindi mula sa elemento, kundi mula sa pagkakaibigan, pagtutulungan, at pasensya. Nagsimulang matuto sa Althea ng mga bagay na hindi itinuro sa palasyo. Kung paano maghugas ng pinggan, paano magwalis, paano makinig sa kwento ng iba. At higit sa lahat, paano ngumiti kahit hindi mo alam ang sagot. Naging magkaibigan sila ni Rafael. Kapag gabi, nagtatanong si Althea.
Bakit may taong pinipiling maging mahirap kahit kaya naman nilang mandaya? Dahil hindi lahat nadadala sa tukso. Bakit umuulan kahit wala namang dahilan? Para alalahanin natin na hindi natin kontrolado ang lahat. Bakit? Bakit hindi ko naririnig ang tinig ng engkanto sa isip ko? Natahimik si Rafael. Siguro kasi natututo ka ng makinig sa sarili mo. Isang gabi, habang kumakain sila ng tinapay at mainit na kape sa gilid ng kalsada, napansin ni Rafael na nakatulala si Althea sa mga bituin. Anong iniisip mo? Nasa dami ng bituin, paano mo malalaman kung nasan ka talaga? Simpleng tanong, pero hindi simpleng sagutin. Biglang humangin. Nahulog ang buhok ni Althea sa balikat niya. Napatitig si Rafael. Alam mo minsan, parang hindi ka totoo. Napalingon si Althea at sa unang pagkakataon, inamin niya. Dahil sa mundo ko, hindi ako kailanman naging totoo. Umalingaw-ngaw ang katahimikan. Pagkatapos ng ilang saglit, muling nagsalita si Rafael. Pwede kang maging totoo rito, kahit hindi kita lubos na maintindihan. At doon, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may kakaibang init na namuo sa pagitan nila. Hindi ito mahika, pero para kay Althea, parang may umapaw sa dibdib niya. Isang bagay na hindi niya kailanman natutunan sa mundo ng mga engkanto. Habang natutulog siya kinagabihan, muling lumiwanag ang ukit sa kanyang palad. Konti lang, halos hindi mapansin, ngunit naroroon. Isang pahiwatig. Lumipas ang mga araw sa mundo ng tao na parang tubig na umaagos sa palad ni Althea. Hindi niya man hawak, pero damang-dama niya ang bawat pag-agos nito. Unti-unting nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Unti-unting lumabo sa isip niya ang kaharian. At sa bawat umaga na naririnig niya ang tawanan ng mga batang tinuturuan ni Rafael sa bangketa, at sa bawat gabing magkasalo silang kumakain ng tinapay at kape sa ilalim ng bituin, may bagong buhay na nahuhubog sa puso niya. Isang buhay na gusto niyang alamin. Isang umaga, ginising siya ng amoy ng sinangag at pritong itlog. Pagbaba niya sa maliit na kusina ni Rafael, nakita niya itong nakaipron. May hawak na kawali. Gising na ang prinsesa. Biro ni Rafael. Hindi na ako prinsesa dito, ano ka ba? Dito, natututo akong maging tao. Sagot ni Althea sabay ngiti. Umupo siya sa kahoy na mesa. Nakatitig siya sa mainit na pagkain. Walang basbas, walang mahika, pero puno ng pagmamalasakit. Kumuha siya ng kutsara. Marahan ng galaw. Parang sinusuri ang bawat butil ng kanin. At bago isubo, pumikit siya. Ito na ang pinakamasarap na almusal na natikman ko. Natawa si Rafael. Hindi ka pa siguro nakakakain sa karinderya sa kanto. Hindi pa nga, pero gusto kong tikman yon. At sa araw na iyon, dinala siya ni Rafael sa karinderya ni Aling Meli. Doon niya natutunan kung paano umorder ng pagkain, paano makipag-usap sa mga tindera, paano ngumiti sa matandang hindi mo kilala, at paano maglakad sa ilalim ng araw na walang payong o mahikang panangga. Lumalalim ang koneksyon ni na Althea at Rafael. Hindi nila binibigkas, pero unti-unti, lumalapit ang mga mata nila kapag magkasama. Tumatagal ang tawanan, lumalalim ang katahimikan, at lumalambot ang bawat sulyap. Minsan sa gabi, habang nagpapahangin sa bubong, tinanong ni Rafael si Althea. Bakit hindi ka nagtatanong ng tungkol sa nakaraan mo? Wala ka bang pamilya? Natahimik si Althea. Meron pero parang hindi ako bagay doon. Bakit naman? Dahil doon, isa nga akong prinsesa pero hindi ko pwedeng gawin ang gusto ko.
Dito, hindi man ako prinsesa, malaya naman akong matuto. Natahimik si Rafael. Pagkatapos ng ilang minuto, tinanong niya, kung bibigyan ka ng pagkakataong makabalik, babalik ka ba? Hindi sumagot si Althea. Ngunit ang katahimikang iyon ang naging sagot. Isang gabi, umulan ng malakas. Naipit sila sa loob ng maliit na silid na Rafael. Walang kuryente. Kandila lang ang ilaw. Sa bawat patak ng ulan, tila may kumakatok sa puso nilang dalawa. Nasa sahig sila. Magkaharap. May hawak si Althea na librong binabasa niya sa mga bata. Mga kwento ng kabutihan. Anong kwento ang paborito mo dyan? Tanong ni Rafael. Yung bata na lumaya mula sa kahon, kahit wala siyang alam sa labas. Bakit naman? Kasi, yan ang buhay ko ngayon. Nagkatinginan sila. Sa liwanag ng kandila, kitang-kita ni Althea ang pag-aalangan sa mga mata ni Rafael. At bago pa man siya makapagsalita, dahan-dahang lumapit si Rafael. Pwede ba kitang yakapin? Bulong nito. Hindi siya sumagot, pero unti-unti siyang lumapit. Hinayaan niya ang sarili na malunod sa init ng yakap. At doon, sa gitna ng ulan at katahimikan, nagsimulang sumiklab ang isang apoy sa pagitan nila. Hindi mahika, kundi damdamin. Isang bagay na hindi pwedeng ituro o ipilit. Nang umaga ay sumikat na, hindi na sila pareho. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lamang ngiti ang ipinagpapalitan nila kundi mga alaala, halakhak at mga pananabik. Magkahawak kamay silang namamasyal sa parke, magkasalo sa almusal, magkatulong sa pagtuturo sa mga bata. Si Althea ay naging mahalagang bahagi na ng simpleng mundo ni Rafael. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may kakaibang nararamdaman si Althea. Madalas siyang mapagod. Nagsusuka sa umaga. At isang araw, habang namimili ng gulay sa palengke, bigla siyang nahilo at napaupo. Althea! Sigaw ni Rafael. Agad siyang inalalayan. Nang gabing iyon, habang hinihimas ni Rafael ang likod niya, mahinang bumulong si Althea. Parang may kakaiba sa akin. At kinabukasan, lumitaw ang kumpirmasyon. Sa paraan ng liwanag na muling kumislap sa palad niya at sa tibok ng puso sa ilalim ng kanyang tiyan, isa lamang ang ibig sabihin nito. Nagdadalang tao si Althea. At sa sandaling iyon, sa parehong iglap na naramdaman niya ang kabuuan ng isang bagong buhay sa loob niya, isang malamig na hangin ang dumaan sa kwarto. At sa malalayong sulok ng engkantong mundo, nagsimulang gumalaw ang mga ukit sa mga pader. Umalulong ang mga hayop ng kagubatan. At ang balantok, kung saan ito ang hangganan sa pagitan ng liwanag at dilim, ay bahagyang yumanig. Walang kaalam-alam si Althea na ang buhay na binuo nila ni Rafael ay may kalakip na panganib. Hindi lang sa kanila, kundi sa buong mundo ng mga engkanto. Isang madaling araw, habang mahimbing na natutulog si Rafael sa gilid ng kama, nakaupo si Althea sa sahig, nakasandal sa pader, hawak ang kanyang palad. Sa gitna nito, ang dating aninag ng engkantong marka ay muling lumiwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi marahan, hindi rin banayad, kundi matalim, masakit, para bang tinatawag siya. Naramdaman niya ang pananakit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Hindi ito ordinaryong kirot lang. Ito ay tila nagmumula sa mismong pusod ng kanyang pagiging engkanto. Isang malalim na bulong ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi iyon tinig ni Rafael. Hindi rin tinig ng isang tao. Kundi isang matagal ng tinig na akala niya iiniwan niya na sa kaluwalhatian. Ikaw ay bumalik bago mahuli ang lahat. Napahawak siya sa tiyan. 1, 2, 3 tibok.
Mabilis. Buhay. Buhay sa loob niya. Rafael, mahinang sambit ni Althea sabay lingon sa binata. Natutulog pa ito. Payapa, walang alam sa kaguluhan na unti-unting bumabalot sa kanya. Ayaw niya itong iwan. Ayaw niyang iwan ang simpleng mundo na minahal na niya. Ngunit alam niya na kailangan niyang bumalik. Sa pagsikat ng araw, hindi na niya nakita pa si Rafael. Wala siya sa kwarto, ni sa karinderya. Isang sulat lamang ang iniwan. Pumunta lang ako sa bayan para bumili ng gamot at gatas. Baka puyat ka pa. Patulog ka lang. Magluluto ako pagbalik. Rafael. Tinitigan niya ito ng matagal. At sa gitna ng katahimikan ng umaga, isinukbit niya ang lumang balabal na ginamit niya noong unang bumagsak sa mundo ng mga tao. Lumabas siya ng kwarto. Tumungo sa iskinita sa likod ng palengke. At sinundan ang mga ilaw na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa ilalim ng lumang poste, may basag na bato. Doon lumitaw muli ang lihim na lagusan. Bago siya pumasok, lumingon siya sa huling pagkakataon. Patawad, Rafael. Pero kailangan kong protektahan ang anak natin at ang kaharian. Pagbalik sa kaluwalhatian, bumungad sa kanya ang isang tagpo ng pagkawasak. Ang dating makukulay na punong buhay ay nangungulubot. Ang ilog ng liwanag ay kumupas at naging bahagyang kulay abo. Ang mga engkanto ay natatakot, nagkukulong sa mga tahanan. At ang balantok, ang hangganang pumipigil sa dilim, ay may lamat. Maliit malamang, ngunit sapat para makapasok ang mababangis na halimaw ng anino. Agad siyang kinuyog ng mga bantay. Prinsesa Althea! Ikaw ay kinulong ng batas ng kasaysayan. Lumabag ka sa dakilang kautusan. Hindi siya lumaban. Tahimik siyang isinakay sa lumilipad na karwaheng yari sa ginto at dinala sa trono ng kanyang ina. Ang reyna na dati ay malambing, ngunit ngayon ay malamig ang titig. Parang yelo sa ilalim ng araw. Althea, anong uri ng kahangalan ang nagdala sa iyo roon? Sa mundong iyon? Hindi po ako humihingi ng kapatawaran. Ang hinihingi ko po ay pag-unawa. Nilingon ng reyna ang mga tagapayo. Buntis siya, sabi ng matandang engkanto. Sa nilalang sa kabila ng lagusan. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang mga bulong, sigaw at kaba. Iyon ay bawal! Kasalanan! Sumpa! Magbubukas ito ng lagim! Hinila si Althea palayo. Ikinulong siya sa tore ng kalinisang silangan, ang piita ng mga engkanto na may paglabag sa kalikasan. Doon, wala siyang makausap. Wala siyang makita. Tanging lamig at katahimikan. Ngunit hindi nagtagal, isang matandang babae ang bumisita. May dalang baston na may ukit ng buwan at may matang tila tumatagos sa kaluluwa. Ako si Lerena, tagapag-ingat sa sagradong propesiya. Hindi ko na po kailangang marinig pa. Alam kong kasalanan ko to. Tugon ni Althea, ngunit ngumiti si Lerena. Hindi lahat ng lumalabag ay masama. Minsan ang pagbabago ay nagsisimula sa mga ganitong pagkakamali. Sa kanya binuksan ang lumang aklat. Nasa gitna nito ang isang pahina na may ukit ng bituin at araw na magkadikit. At sa ilalim, nakasulat sa sinaunang wika, mula sa pag-iisa ng dalawang mundong magkaiba, isisilang ang magtatakda ng bagong liwanag. Siya ang tulay. Siya ang hangganan. Siya ang tagapagligtas ng balantok. Napahawak si Althea sa tiyan niya. Ibig sabihin, oo, anak po ang hinihintay ng propesiya. Hindi mo pagkakamali, kundi ito ang ating pag-asa. Ngunit sa labas ng tore, nagbabadya na ang panganib. Ang balantok ay tuluyan ng bumuka. Pumasok ang halimaw ng anino. Ang darakan.
Nilalang na sinelyuhan 1,000 taon na ang nakalipas. Nagsimula itong sumipsip ng liwanag mula sa sagradong puno. Nagkakagulo ang buong kaharian. Nagsimula nang tumakbo ang mga engkanto papunta sa timog para makaligtas. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Althea. Pinilit buksan ang kandado ng kanyang piitan gamit ang sariling liwanag mula sa palad. Lumitaw ang liwanag ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan. At yun, ang sumira sa selyo ng kulungan. Tumakbo siya sa gitna ng kagubatan ng kaluwalhatian, tumingala sa langit, at sa pinakamalakas na sigaw, "Ako si Prinsesa Althea, at ang anak ko, ang kapayapaan. Huwag niyong hawakan ang liwanag naming mag-ina." Sa malayo, sa mundo ng mga tao, nagising si Rafael. Walang dahilan, walang tunog, ngunit alam niya, wala na si Althea sa tabi niya. At sa dibdib niya, ramdam niya ang kabog ng damdamin. Hindi ito takot, kundi panawagan. Sa kalagitnaan ng kagubatan ng kaluwalhatian, humihiyaw ang mga punong engkanto sa sakit. Ang dating kulay gintong dahon ay isa-isang nalalagas, bumabalot sa lupa bilang paalala ng panghihina ng kaharian. Sa gitna ng kaguluhan, sa mismong gitna ng sagradong lawa, naglalakad si Prinsesa Althea. Basang-basa sa ulan ng anino. Isang klase ng dilim na hindi basta-basta mahahawi ng liwanag ng araw. Sa kanyang tiyan, nanatiling buhay at tahimik ang kanyang anak. Ang bata na siyang sentro ng kaguluhan. Kasabay ng bawat hakbang niya ay ang pagkulog ng langit at pag-uga ng lupa. Sa bawat pagbuntong hininga niya, may napuputol na ugat sa puno ng mahikang puso, ang sagradong puno ng kaluwalhatian. Sa gitna ng lawa, humarap si Althea sa darakan, ang halimaw ng anino. Isa itong tambuhalang nilalang na may 7 ulo, katawan ng usok at mga mata na tila hukay na wala. Isa itong sinaunang nilalang na isinumpa ng mga unang engkanto upang mapanatili ang balanse ng dalawang mundo. "Isuko ang sanggol!" Ungol nito sabay ng galaw ng hangin na halos magpabagsak sa katawan ni Althea. "Isuko ang liwanag na sumira sa harang ng kadiliman!" Napaatras siya, nanginginig. Ngunit sa kanyang likuran, wala na siyang madadaanan. Saka siya napaluhod, yakap ang tiyan, at saka umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng lahat ng iniwan niya at pinili niyang ipaglaban. Sa mundo ng mga tao, si Rafael ay walang patid ang pag-iisip. 3 araw na ang lumipas simula nang mawala si Althea. Sa una, akala niya ay umalis lang ito saglit. Ngunit nang hindi na ito bumalik, sa kanya napansin ang kakaibang marka sa pader malapit sa kanilang tinitirhan. Isang ukit ng hugis bituin na tila nilikha gamit ang liwanag. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Althea noon. "May mga daang hindi mo makikita, Rafael. Maliban na lang kung bukas ang puso mo." Dala ng pag-aalala, sumugod siya sa iskinita kung saan siya unang nakita ni Althea. Huminga siya ng malalim, tumitig sa espasyo sa likod ng lumang poste. At tila may kumislot. Sa kanyang mga mata, unti-unting lumitaw ang liwanag ng 100 nang hindi ng tao, kundi isang lagusan. Walang pag-aalinlangan, lumakad si Rafael papasok. Hindi niya alam kung saan ito patungo, pero buo ang loob niyang hanapin ang babaeng mahal niya. Ang daan ay puno ng liwanag. Masyadong maliwanag pero hindi masakit sa mata. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang tinig na Althea sa kanyang alaala. "Kapag hindi mo na alam ang sagot, makinig ka sa tibok ng puso mo." Pagdating niya sa kaluwalhatian, ang buong paligid ay parang panaginip at bangungot sa iisang iglap. Gumuho ang mga kristal na tore. Nagkagulo ang mga engkanto. Ang hangin ay may halong usok ng mahikang nasusunog. Ngunit may isang liwanag na nanatiling malinaw. Ang liwanag mula sa gitna ng sagradong lawa. Si Althea. Wala siyang oras para magtaka. Agad siyang tumakbo papalapit.
Dinadaanan ng mga balakid, hindi iniinda ang mga nilalang na nagtataka sa kanyang pagdating. "Althea!" Sigaw niya. Napalingon ang prinsesa. Mangiyak-ngiyak. "Rafael?" Tumigil ang oras. Sa gitna ng kadiliman, dalawang puso ang nagtagpo. Hindi makapaniwala ang mga tagapayo at mandirigma. Isang mortal? Sa gitna ng kaluwalhatian? Paano siya nakapasok? Ngunit hindi na mahalaga iyon. Lumapit si Rafael sa kanya. Hawak ang mga kamay niya. "Hindi kita hayaang mag-isa." Ngunit tumindig ang reyna. Dumating ito mula sa palasyo, kasama ang buong konseho. Hindi na ito usapin ng pag-ibig. Ito ay usapin ng kaligtasan. Ang pagsilang ng anak niyo ay sisira sa sagradong harang. Kailangan nating putulin ito bago pa ito maging sanhi ng tuluyang pagbagsak ng ating mundo. Naghalo-halo ang reaksyon ng mga engkanto. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay galit. Ngunit ang pinaka-nakakabinging tunog ay ang katahimikan ng sagradong puno, na ngayon ay unti-unti nang tumitigil sa tibok. "Isuko mo ang anak mo, Althea, upang maisara ang alamat ng balantok." Mariing utos ng reyna. Ngunit sa halip na sumunod, lumuhod si Althea, sabay patong ng kamay sa lupa. "At kung ang kabayaran ng pag-ibig ko ay ang pagkasira ng inyong mundo, hayaan niyong ako na lamang ang mawala." Biglang lumiwanag ang kanyang katawan, at mula sa kanyang sinapupunan, nagpakawala ng liwanag ang sanggol na dinadala niya. Isang liwanag na hindi kilala ng mga engkanto. Hindi rin kapangyarihan ng tao. Ito ay bagong anyo ng mahika. Mahika ng pag-ibig at sakripisyo. Sa harap ng lahat, yumuko si Rafael. "Ako ay isang mortal. Wala akong kakayahan gaya ninyo. Ngunit kung anak namin ay itinuturing yung sumpa, hayaan niyo akong akuin ang lahat ng galit niyo. Huwag lang silang saktan." Hinubad niya ang kanyang shirt at lumakad palapit sa reyna, handang ibuwis ang sarili. Ngunit bago pa siya makalapit, bumalot ang liwanag sa paligid. Nagliwanag ang balat ni Althea. Sumingaw sa hangin ang liwanag mula sa kanyang sinapupunan. At sa unang pagkakataon, tumigil ang darakan sa paglapit. Napaatras ito. At sa paglapit ni Rafael kay Althea, nang magsanib ang kanilang mga palad, isang malakas na liwanag ang sumabog sa kalangitan. At sa liwanag na iyon, nagsara ang alamat ng balantok. Ngunit kapalit ng lahat, napahandusay si Althea. Hinabol siya ni Rafael. "Althea!" Huminga si Althea ng malalim. "Pagod lang ako. Pagod lang kami." Sabay hawak sa tiyan. Tahimik ang lahat, hanggang sa marinig nila ang mahinang tibok ng sagradong puno. Muling tumibok. Tumibok ng mas matatag. Tumibok para sa isang bagong yugto. Sa buong kasaysayan ng kalwalhatian, ngayon lamang muli tumibok ang sagradong puno sa paraang hindi inaasahan. Sa halip na liwanag na puti at ginto, ang tibok nito ay nagbuga ng asul at pilak. Kulay ng dalawang mundo na minsang pinaniniwalaang hindi pwede magsanib. Sa gitna ng kagubatan, habang pinapalibutan ng mga engkanto, tagapayo, at mandirigma ang prinsesa at ang kanyang mortal na kabiyak, tahimik si Althea. Nakahiga siya sa damuhang berde. Pinapahid ng luha ang pisngi habang tanga ng kamay ni Rafael. "Rafael, nandito pa ba tayo?" Mahinang sabi ni Althea. Ngumiti si Rafael. Hawak pa rin ang palad niya. "Oo, at hindi na ako aalis." Sa ilalim ng mga bituin, lumapit si Lirena, ang matandang tagapag-ingat ng sagradong propesiya. Bitbit niya ang aklat ng panahon. Isang aklat na hindi binubuksan maliban kung nasa bingit ng pagbabago ang buong kaharian.
Ngayon na ang panahon. Ito ang unang salita ni Lorena nang magsalita siya sa harap ng lahat. Ang anak ng prinsesa at ng isang nilalang mula sa kabilang mundo ay siyang hinihintay ng mga tala. Hindi upang sirain ang ating mundo, kundi upang baguhin ang pagkakaintindi natin sa kapangyarihan. Mula sa kanyang kamay, inilabas niya ang kristal ng paghuhula. Isang maputing bato na may alon-alon na liwanag sa loob. Ibinaba niya ito sa tiyan ni Althea. At isang liwanag ang kumislap. Sa loob ng kristal, nakita nila ang larawan ng isang batang engkanto na may mata ng tao. Malalim, puno ng damdamin, ngunit may ningning na hindi basta-basta mababasa. Ang batang ito ay hindi lamang engkanto, hindi rin siya mortal. Siya ang magiging bagong nilalang, bunga ng pagyayakap sa hindi alam. Siya ang tatawaging Lyra, ang tagapamagitan. Habang nakikinig si Althea, hindi niya maiwasang mapaluha. Patawad kung ang buhay niya ang naging dahilan ng takot niyo, sabi niya sa Reyna, ngunit hindi na malamig ang mukha ng kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumuhod ito sa tabi ng kanyang anak at ipinatong ang palad sa tiyan nito. Anak, hindi ko nakita ang pinili mong daan. Pero ngayon, nakita kong hindi ito kahinaan. Isa itong lakas. Samantala, hindi lahat sa kaharian ay masaya. Ang ilan sa mga tagapayo ay lihim na nagtatalo. Paano kung ang batang ito ay maging mas makapangyarihan kaysa sa alinman nilalang? Paano kung hindi natin siya mapigilan kapag lumaki? Hindi natin alam kung paano siya sanayin ng isang tulad niya. Ang pangambang ito ay mabilis na kumalat sa ilang panig ng kaharian. Kaya napagpasyahan ng Reyna na ihiwalay muna si Althea at Rafael sa isang ligtas na bahagi ng palasyo habang iniayos ang mga batas na kailangang baguhin. Dinala sila sa halamanan ng bituin at tubig. Isang sagradong lugar sa loob ng mundo ng engkanto na pinaniniwala ang sumasalamin sa kinabukasan. Ang mga halaman dito ay lumalaki ayon sa tibok ng puso ng naninirahan. At sa unang gabi nila roon, napansin ni Rafael na ang mga bulaklak sa paligid ay nagsimulang mamukadkad kahit gabi. Nangyayari ba talaga to? Tanong niya habang pinagmamasdan ng mga kislap ng liwanag na parang alitaptap sa hangin. Oo, sagot ni Althea habang nakayakap sa kanyang tagiliran. Sumasayaw sila para sa batang nasa loob ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong napapalapit si Rafael sa mundong hindi niya dating nauunawaan. Tinuruan siya ni Althea kung paano makinig sa alon ng hangin, kung paano kilalanin ang daloy ng enerhiya mula sa lupa, at kung paano ngumiti kahit may takot sa paligid. Samantalang si Rafael naman ay nagturo kay Althea ng pag-aalaga sa sarili ng walang mahika. Simpleng pagkain, paghinga, pagtulog, at pagkilala sa sariling damdamin. Sa kanilang pagsasama, natuto silang tanggapin na hindi nila kailangang pag-isahin ang kanilang mga mundo. Dapat silang matuto na sabayan ito, magkahiwalay, pero magkasama. Isang gabi, habang namamahinga sila sa ilalim ng mga punong bituin, nagliwanag ang tubig sa lawa sa gitna ng halamanan. Mula rito, sumibol ang isang maliliit na sinag. Bumuo ito ng isang bilog sa ere. At sa kalagitnaan ng liwanag, narinig nila ang tinig ng sagradong puno. Ang panahon ng bagong mahika ay dumating. Hindi na ito isang bagay lamang ng dugo, kundi ng damdamin. Sa anak ng prinsesa at ng taong pusong banal, lilitaw ang bagong anyo ng liwanag. Nagkatitigan si Althea at Rafael. Sa tingin pa lang, alam nila na ang anak nila ay hindi lamang tagapamagitan. Siya ay simbolo ng panibagong kahulugan ng pagiging engkanto. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kakayahang magmahal. Ngunit habang sila ay natutuwa, may mga matang nakamasid mula sa dilim ng kagubatan. Isang anino ng engkanto,
na hindi sang-ayon sa pagbabago ang tahimik na bumulong. Kapag isinilang ang batang yan, mawawala na ang dating anyo ng kapangyarihan. At kapag dumating ang panahong yun, tayo ay magiging alikabok sa kasaysayan. At sa likod ng liwanag, nagsisimula ng sumibol ang lihim ng panibagong panganib. Isang gabi ng tahimik na pag-ulan, sa gitna ng halamanan ng bituin at tubig, nagsimulang managinip si Althea. Sa kanyang panaginip, siya ay nasa gitna ng isang lumang engkantong bayan. Ngunit lahat ay tikom ang bibig, nakapikit at walang tunog. Nang siya ay magsalita, walang lumabas na boses sa kanyang labi. Tanging ang tibok ng kanyang tiyan, ng sanggol sa loob niya ang maririnig. At sa bawat tunog, muling binubuhay ang paligid. Napamulat ang mga nilalang, pumukaw ang mga bituin, at sa dulo ng panaginip, may narinig siyang tinig. Ang pagbabago ay hindi darating ng maingay. Ito ay dumarating na may tibok. Pagmulat ng mata ni Althea, basang-basa ang kanyang likod sa pawis. Ngunit hindi ito takot. Ito ay pananabik. Sa pagsapit ng umaga, isang kakaibang simoy ng hangin ang bumalot sa halamanan. Ang mga halaman na dati ay tila nagpapahinga lamang, ngayon ay tila sumasayaw. Ang mga bulaklak ay bukas na bukas, at ang lawa sa gitna ay umaalon kahit walang hangin. Sa wakas, dumating na ang oras. Si Althea ay hinahatid ni Rafael sa silid na yari sa mga dahon ng punong liwanag. Isang sinaunang lugar kung saan ipinapanganak ang mga engkanto ng maharlikang angkan. Kasama nila si Lerena at 3 tagapangalaga ng sagradong sinapupunan. Wala silang gamit na bakal o karaniwang kasangkapan ng mga mortal. Ang lahat ng bagay ay gawa sa liwanag, hangin, tubig at panalangin. Sa oras ng pagsilang, dumilim ang paligid, hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa pagtugon ng buong kapaligiran sa bagong buhay na isisilang. Hawak-hawak ni Rafael ang kamay ni Althea habang umiiyak ito sa sakit. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng kapighatian, ngunit alam niyang ito ay hindi dapat katakutan, kundi pagdaanan. Kaya mo to, bulong ni Rafael. hawak kita. At sa huling sigaw ni Althea, isang liwanag ang biglang sumabog sa loob ng silid. Hindi ito liwanag ng araw, ni liwanag ng engkanto. Ito ay liwanag ng bago, mainit, malambot at tunay. Isinilang si Lyra, isang batang babae, may balat na malaperlas, may mata na malalangit sa gabi, kulay asul, ngunit may pilak na dilamsik. Pagkabukas ng kanyang mga mata, ngumiti siya, at sa kanyang unang hininga, naging sanhi ng pag-akyat ng mga alitaptap sa paligid. Tahimik si Althea, tahimik si Rafael, pati ang mga tagapayo sa labas ng silid ay natigilan nang maramdaman nila ang biglang pag-init ng hangin sa buong kalwalhatian. Sa mga susunod na araw, nakita ng lahat ang bunga ng pagsilang ni Lyra. Ang punong mahika ay naglabas ng mga bagong sanga na wala pa sa kasaysayan. Kulay asul at ginto. Bumalik ang kasiglahan ng mga ilog. Ang dating tinuyong lupa ng hilagang lupain, unti-unting namulaklak. Ang mga engkanto na matagal nang nawala ng kakayahang magpagaling ay muling nagkaroon ng kapangyarihang hilumi ng sugat. Pati ang mga hayop na matagal nang hindi umaawit, tulad ng bulalaw na itim, ay muling sumayaw sa liwanag ng gabi. Hindi makapaniwala ang buong kaharian. Ang batang kanilang kinatatakutan ay ngayon ay himala ng pagbabagong buhay. Sa bawat hakbang ni Rafael habang bitbit si Lyra, may sumisibol na damo sa kanyang dinaraanan. At tuwing napapangiti si Althea habang sinusubuan ng kanyang anak, ang langit ay nagiging kulay rosas at lilak. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, alam ng Reyna na hindi sapat ang mga himala upang baguhin ang puso ng mga natatakot sa bago. Kaya, ipinatawag niya ang dakilang pagpupulong, ang pagtitipo ng lahat ng angkan, ng konseho
at ng mga tagapagmana ng kapangyarihan. Ipapahayag niya ang isang panukala na si Lyra ay kilalaning tagapamagitan ng dalawang daigdig. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo ang isang matandang tagapayo, si Eldan, pinakamatagal sa serbisyo at dati ring tagapagtanggol ng batas. Ang batang ito ay hindi kapahamakan. Siya ay paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang sa dugo, kundi sa kakayahang magpabago para sa iba. Sa kanya, muli kong nakita ang kahulugan ng engkanto. Hindi pagiging makapangyarihan, kundi pagiging buhay. Tumayo ang buong bulwagan, isa-isang lumuhod sa gitna ng sagradong bulwagan. At sa mismong gitna nila, si Lyra, gumagapang, ngumanganga at ngumingiti. Mula noon, kinilala si Lyra bilang ilaw ng panibagong panahon. Itinayo ang bahay ng dalawang wika, kung saan pwedeng magsama ang mga mortal at engkanto upang magbahagi ng kaalaman. Si Rafael ay ginawang tagapangalaga ng Lagusan, ang bagong tulay para sa mga gustong bumisita o matuto sa ibang mundo. Si Althea ay muling hinirang na reyna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa dugong maharlika, kundi dahil sa pusong marunong umunawa. Ngunit sa pinakailalim ng kagubatan, sa pagitan ng anino at mga lihim, may isang nilalang ang hindi tumatanggap sa bagong panahon. Isang nilalang na naniniwala na ang dating mahika ang tunay na lakas. Sa kanyang bulong, Hindi lahat ng lumang bagay ay dapat limutin, at hindi lahat ng bago ay dapat sambahin. Ang liwanag ay nakakasilaw, ngunit ang anino ay laging nagbabalik. at sa kanyang kamay ay isang nalalanta ngunit nagliliyab na sanga ng punong mahika. Mula sa pagkabiyak ng kaharian at pagsilang ng bagong liwanag, unti-unting bumalik sa dati. O mas tamang sabihin, nagbagong anyo ang mundo ng kaluwalhatian. Hindi na ito ang kahariang puno ng batas na hindi maaaring tanungin, kundi isang lugar na nagsimulang magtanong, makinig, at tumanggap ng mga kasagutan, kahit pa hindi ito pamilyar. Sa puso ng lahat ng ito ay si Lyra, ang anak ni na Althea at Rafael. Bagamat sanggol pa lamang, tila may natural na napakikipag-ugnayan sa lahat ng bagay sa paligid. Kapag siya ay tumawa, ang mga bulaklak ay umuyuko. Kapag siya ay umiyak, ang ulap ay nagbibigay ng ulan. At kapag siya ay natutulog, may kakaibang kapayapaan sa buong paligid. Kahit ang mga diwata ng hangin ay tahimik na lumilipad. Pagkalipas ng 3 buwan, isinagawa ang pinakaunang pagtitipon ng dalawang mundo sa kasaysayan ng engkanto at tao. Ito ay ginanap sa gitna ng halamanan ng bituin na tubig. Hindi sa palasyo, upang ipakita na ang bagong yugto ay hindi tungkol sa mga trono kundi sa pagiging pantay-pantay. Dumalo ang mga nilalang mula sa iba't ibang bahagi ng kaluwalhatian. Mga diwata, engkanto, tagapangalaga ng ilog, albularyong espiritual, maging mga tao mula sa mundo ni Rafael. Guro, magsasaka, kabataan. Lahat ay nagtipon. Hindi para magbigay ng kautusan, kundi para makinig sa isa't isa. Sa harap ng lahat, tumayo si Althea. Hindi na nakasuot ng maharlikang balabal, kundi ng simpleng tela na gawa sa pinagtagpi-tagping sinulid mula sa parehong mundo. Sinulid ng liwanag at sinulid ng sinseridad. Marahil, iniisip niyong tapos na ang pagsubok, ngunit ito pa lamang ang simula. Dahil ang tunay na mahika ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay ang kakayahan na tanggapin ang pagbabago. Kahit pa ito ay hindi sang-ayon sa nakasanayan. Wika ni Althea. Sabay niyang binuhat si Lyra at lumapit si Rafael. Suot ang simpleng puting kasuotan na hudyat ng isang bagong panata. Ang batang ito, ang anak namin na ipinanganak sa pagitan ng takot at pag-ibig, ay paalala sa ating lahat na kung may lugar ng pagmamahal sa kabila ng kaibahan, may pag-asa tayong maghilom. Tumayo ang reyna, may hawak na sagradong kristal. Inilapit niya ito kay Lyra.
At sa pagdikit ng kristal sa noo ng bata, nagliwanag ito. Hindi dahil sa nakasanayang enerhiya, kundi dahil sa bagong anyo ng mahika, ang mahika ng loob. Doon ipinahayag ang opisyal na pagkilala kay Lyra bilang ilaw ng panibagong panahon. At ang bagong pamahalaang engkanto ay isinulat mula sa kanyang pangalan. Batas ng Lyra. Ang laya sa pagpili kung paano mabuhay, igalang ang pagkakaiba, responsibilidad sa bawat gawa, aruga sa lahat ng nilalang, engkanto man o tao. Hindi na lamang prinsesa si Althea. Siya na ngayon ang reyna ng 2 hangganan. Ngunit sa kanyang pagkakaupo sa bagong trono, nagawa sa kahoy na punong mahika at mga bato mula sa mundo ng tao, sinabi niya, "Ako ay hindi mauupo rito upang utusan, kundi upang magsilbing tulay." At si Rafael, nasa simula ay inakalang hindi kailanman magkakasya sa mundong iyon, ay itinanghal na unang tagapangalaga ng lagusan, tagapamagitan ng komunikasyon, hindi ng kapangyarihan. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Sa kailaliman ng kagubatan, sa pinakailalim ng mga ugat ng dating punong mahika, may isang aninong hindi pa rin natutunaw. Isa itong dating tagapayo ng konseho. Si Morian, ang engkantong naniniwala na ang dating batas ay dapat manatili. Galit siyang lumayo noong hindi pinatay si Lyra. At ngayon ay namumuhay sa lihim, pinangangalagaan ng isang sanga ng punong mahika na pilit niyang pinatitigas gamit ang lumang anyo ng madilim na mahika. Darating ang panahon na matutokso ang batang yan. At kapag pinili niya ang pusong mortal, mawawala ang likas niyang kapangyarihan. At sa pagbagsak ng kanyang liwanag, muling babalik ang anino. Hindi alam ng marami na habang ang kapayapaan ay nag-uugat, may binhing nilalagyan ng lason sa ilalim ng lupa. Ngunit sa ngayon, tahimik ang gabi. Ang mga bituin ay maliwanag. Si Althea at Rafael ay nasa tabi ni Lyra, na nakatulog sa kanilang gitna. Hindi ko akalain na darating tayo sa ganito. Wika ni Rafael. Kahit ako naman. Pero natutunan ko na minsan, ang pagtalon sa hindi mo alam ang siyang sagot sa matagal mo nang hinahanap. Tugon ni Althea habang nakatingin sa anak. Dahan-dahang pumikit si Althea. Pumikit din si Rafael. At sa pagtulog nila, narinig nila ang huni ng mga bulaklak, ang himig ng tubig, at ang mahika ng isang bagong simula. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Sana po ay huwag po kayong magsawang makinig sa mga kwento ko. Have a nice day sa inyong lahat. Hanggang sa muli!